Ese chalo dating Universe 6 tung siyentatua sayaw ang mga bituin sa simpunya sa liwanag, si Vados, ang misteryosong anghel, ay nakalutang ng magaan. Ang kanyang mga mata, puno ng sinaunang karunungan, ay nakatuon kay Haring Sadala, ang maalamat na saya ng kanyang universo. Isang kahangahangang figura na may aura ng kapangyarihan kahit sa kanyang kalmadong estado. Kasumpay timet matulis niyang buhok ay nagbabalangkas sa mukhang may bakas ng laban at maharlikang anyo. Bakas sa armor ang hubog ng kalamnan, tanda ng lakas at pagsasanay. Ramdam ang pagmamalaki ng isang sayan, ngunit may kuryosidad sa kanyang mga mata. Sagisag siya ng dangal at lakas, pasa ng bigat ng pamana ng ninuno, may bahagyang ngiti, nagpaliwanag si Vados tungkol sa mga pangyayari. Nakakamangha ang ebolusyon ng mga mortal, hindi ba, Haring Sadala? Malambing ang kanyang boses, pumupuno sa katahimikan. Si Kaba, halimbawa, ay nagpakita ng kahangahangang pag-unlad. Ang kanyang lakas at teknik ay lubos na bumuti dahil sa gabay ng isang sayan mula sa ibang universo, si Prinsipe Vegeta ng Universe 7. Huminto siya sandali, hinayaang tumimo ang impormasyon habang lihim na pinagmamasdan ang reaksyon ng hari ng may pagkatuwa. Tetsida disiplina ni Vegeta at diwa ni Kaba, lumampas ang mandirigmang ito sa inaasahan, batid na niya ang halaga ng paglampas sa limitasyon, isang bagay na hindi lahat ng sayan sa universo niya ay seryosong tinatanggap. Nakikinig si Haring Sadala, naniningkit ang mga mata, sa malalim na pag-iisip. Palagi siyang naiintriga tuwing nababanggit ang ibang mga sayan. Hindi niya akalain na may iba pang mga sayan kahit sa ibang mga universo. Ang kaisipan na ang kanyang lahi ay hindi nag-iisa, kundi nakakalat sa iba't ibang realidad ay kapwa nakakagulat at nakaka-inspire. Gusto ni Seeking Vintage Sing Fairies sa pananabik. Matagal na niyang gustong makilala ang ilan sa mga sayan na ito. Ang pagkakataong makaharap ang mga mandirigmang kauri niya na may kani-kaniyang kasaysayan at ebolusyon ay nagpaalab sa kanyang diwang sayan. Tinanong niya si Vados kung may iba pang mga sayan na nakakuha ng atensyon nito sa Tournament of Power. Ramdam ang kuryosidad sa kanyang boses, isang pagnanais na palawakin ang kanyang kaalaman at marahil ay makahanap pa ng mga bagong hamon. Susraw-bras siya punazitro si Vegeta na nagturo sa Kaba. May siba pa bang sayan na namukod-tangi at nararapat sa ating atensyon? Tumango si Vados. Totoo, Panginoon, si Vegeta, guro ni Kaba, ay may dangal at disiplinang walang katulad. Ang walang tigil na paghahangad ng kapangyarihan at tunggalian kay Son Goku ang nagtulak sa kanya sa antas na di kayang abutin ng mortal. Nariyan din si Son Goku, mortal na nakamit ang Ultra Instinct, teknik na higit sa unawa ng mga Diyos. Right for itself, for any chance pong kilos ay sadyang hindi maipaliwanag ng sinuman. Huwag na huwag ninyong kakalimutan si Gohan, ang anak ni Goku na nagtataglay ng isang natatagong lakas. Binanggit niya ang mga pangalan ng may paggalang, batid ang epekto nito. Sesechis kinchipun nilang rurok ng lakas ng mga sayan sa magkaibang paraan at pilosopiya. Nagulat si Haring Sadala na taglay ni Goku ang Ultra Instinct. Hindi makapaniwala ang hari na ang teknik ng mga anghel at Diyos ay nasa isang mortal. Nanlaki ang mata, humilig paharap, dinidibdib ang bawat bigkas. Ultra Instinct, mortal na nakamit ang antas na yan. And so, at sira sinifong siyang posible itay bakas ang pagkamangha sa kanyang tinig. Ani Vados, sinanay sila ni Whis, ang kapatid niyang anghel ng Universe 7. Kaya naman, pambihira ang kanilang pag-unlad. Susi ang paggabay ng kapatid kong si Whis. Tinuruan niya silang lampasan ang limitasyon at abutin ang kapangyarihang hindi abot ng iba. Timis disprads durong na ang Kilsol Susi portray na lakas. Ang impluensya nito ang nagpabilis sa pag-angat ng mga mandirigma. Lalo nitong pinagnasa si Haring Sadala na makilala sila at masaksihan ng banal na gabay. Tinanong niya kung ano ang kapangyarihan ni Gohan. Xiao Sins, curious siya sa Zack si Goku, presa nakatagong lakas. Gohan, nabanggit mo ang nakatagong lakas. Ano ang espesyal sa kanya? Pabulong na ang boses niya, tanda ng interes. Ani Vados, taglay niya ang natatanging lakas. Sa tournament, inuna niya ang koponan kaysa sarili, patunay ng busilak niyang puso. Kakaiba si Gohan, mas gusto ang pag-aaral pero kapag napukaw, sumasabog ang kanyang lakas. Sa laban, isinakripisyo niya ang sariling dangal para sa Kaligekten. Cross, Freud's den, Tay lakas,
Isog yang nabihirang taglay ng mga mandirigma. Pagkatapos ng Tournament of Power, ayon kay Whis, naabot na ni Gohan ang Beast Form. Namangha si Haring Sadala sa pangalang ito, Pisti Bispizi. One para sa chismis, pangyarihang pangalan, which paisit sa simpleng dahas. Gusto ko siyang makilala, gusto kong makita ang anyong iyon. Ang imahe ng mandirigmang may di matitinag na lakas, isang halimaw na nagising, ay tumimo sa pagkataong sayan. Naintriga siya ng husto sa paggising nito. Dahan-dahang ngumiti si Vados dahil isasama na niya ito. Gamit ang kanyang baston, agad niyang tinawag si Whis. Deskripting signs nagdugtong sa dalawang universo. Isang himig ang bumalot, hudyat ng mga susunod na mangyayari. Sinagot ni Whis ang tawag ng mahinahon. Sabi ni Vados, may haring gustong kumausap sa kanya. Ibinigay niya ang baston kay Haring Sadala para makausap si Whis. Tense mo ang spells sa ting, si Haring Sadala the Miklos Gohan at sa Science Universe 7. Surrey South, Turichi Pros... Whis, ako ang hari ng Sadala. Sabi ni Vados, mahusay ang mga tinuturuan mo. Gusto ko silang makilala, lalo na si Gohan. Karangalan ko silang tanggapin. Dahil dito, agad natutungo si Whis sa Universe 6 gamit ang Magic Cube. Asazuri. As known na unayat si Wansquain, Haring Sadala, itspami si Mausisa at si Birtud. Ang tinpalitan ng universo ay nagpapayaman. Pupunta ako agad kasama sina Gohan, Goku at Vegeta. Ang pangakong pagbisita ay nagpuno kay Haring Sadala ng pananabik, isang pambihirang damdamin para sa isang pinuno. Tistagat siyan kay Whis, sabik sa bagong yugto para sa kanyang mga tao. Pagbaba ng tawag, biglang nagbago ang tagpo. Malayo sa karangyaan ng Universe 6, payapa ang buhay ni Gohan sa Universe 7. Nasa opisina siya, abala sa mga libro at pananaliksik, malayo sa pagiging mandirigma. Tuchentis, papero sa tuputis. Tumagos, kremanes ang hapon sa bintana, nagbigay liwanag sa mga libro. Biglang lumitaw si Whis kasama sina Goku at Vegeta. Sinabi ni Whis kay Gohan na inimbita sila ng Universe 6 para kay Haring Sadala. Tapyas Gohan, nais kang makilala ni Haring Sadala ng Universe 6, isang iginagalang na pinuno at sa iyan. Interesado siya sa iyong potensyal at beast form. Nabigla si Gohan, ngunit hindi niya matatanggihan ang pagkakataong makatuto sa ibang sa iyan, lalo na sa isang hari. Tinanggap niya ang paanyaya, sabik sa bagong pakikipagsapalaran. Kasi right, ipingisayan, just astig, tistet right name. Chances, tumatutoy at subuning iring limit, isis Goku mas tibong nakangitisan na sa walang kalalahanin ay tinapik ang likod ng kanyang anak. Ang astig naman nito, Gohan. Talagang excited na akong makita ang inaalok sa atin ni Haring Sadala. Kahit na tahimik, kitang-kita ang interes ni Vegeta na makaharap ang hari ng kanyang sariling lahi. Sa isang iglap, bigla na lamang napunta sina Gohan, Goku at Vegeta sa Planet Sadala ng Universo 6. Conversos, Frank E. Mang Ong Tainwen, may kastilyong abot langit, sariwang hangin, ramdam ang enerhiya ng mga sayan, naghihinsay si Haring Sadala at mga mandirigma. Pagkita kay Gohan, nadama ni Haring Sadala ang koneksyon, maligayang pagdating sa Planet Sadala, so spice... Takaratis says, Tachan Jiwasim Sanj, karangalan ang tanggapin ka sa aking kaharian. Inabot niya ang kamay kay Gohan bilang paggalang. Pagkatapos, hinamon ni Haring Sadala si Gohan sa pagsasanay. Gusto niyang masaksihan ang lakas ng Saiyan mula sa Universe 7. Gohan, marami nang sinabi si Vados tungkol sa lakas mo. Fesi Rizal Rizal, Puff Rizal. Brody Surprise Folks Rakas mo ka, masaksihan ang iyong lakas at matuto sa iyong ebolusyon. Sabik na pinanood ni na Goku at Vegeta ang susunod na mangyayari. Sa malawak na mabatong kapatagan, maaari silang maglabas ng lakas ng walang pinsala. Rosulen Panyan ang asul na sakit habang umiihip ang hangin, dala ang amoy ng lupa at bato. Nakangiting hamon ni Haring Sadala, Gohan, ipakita mo ang beast form mo. So still to prequistions yung gusto kong maramdaman ang lakas na tinukoy ni Vados. Tumango si Gohan at pumikit sandali. Binalot siya ng mabagsik na lilang aura. Tumayo ang pilak niyang buhok, nagningning ang pulang mga mata. Ramdam ang paglabas ng kanyang nakatagong lakas.
Nayanig ang lupa, ramdam ang bigat ng kanyang ki. Ang anyong beast ay kahanga-hanga, pagsasanib ng talino at likas na pagkasayan. Namangha si Haring Sadala sa tindi ng presyur ni Gohan. Wala pa siyang nasaksihang ganito sa kanyang universo. Hindi ka panipaniwala. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong lakas. Pinisin na unang lakas na nagising sa iyo. It's his teacher Raphael Sintrisin Sayaw. Ramdam niya ang ligaw at di mapigilang enerhiya ni Gohan, lakas na labag sa kalikasan. Uhi sa wakas ni Gohan, nanap siya di Haring Sadala na ipekta ang kanyang kapangyarihan. Nag-transform siya, naging pula ang buhok at nabalot ng gintong liwanag. Ito ang God form, bunga ng masusing pagsasanay at pag-unawa sa kanyang pagkasayan. Ang pulang aura ay puno ng enerhiya at ang kanyang mga mata ay nagningning sa bagsik. Asimpay si Francis Haring Sadala sa ang kanyang anyong Diyos ay napakaringal, isang patunay sa walang hanggang potensyal ng mga sayan. Siya ay isang Diyos na sayan, isang tagapangalaga ng kanyang universo at ngayon ay nagsisilbing mentor ni Gohan. Ngayon Gohan, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang kapangyarihan ng isang Diyos na sayan. Ang banal na enerhiya ni Haring Sadala ay payapa ngunit napakalakas. Isang malaking kaibahan sa bagsik ng beast form ni Gohan. Pinanood ni Goku at Vegeta ng may pagkamangha, batid ang God form na sila mismo ay nakamit na rin. Pituli self-pronounced ang kanisir pagsasanay. Tinuro ni Haring Sadala si Gohan mag-anyong Diyos. Ipinaliwanag ang prinsipyo nito, ang halaga ng dalisay na puso at pag-unawa sa banal na enerhiya. Hindi si Dimlan desing kanyang Diyos Gohan. Tungkol ito sa kadalisayan ng espiritu at pagkontrol sa banal na enerhiya. Koneksyon ito sa kosmos sa mas malalim na antas. Dahil henyo, mabilis na natutunan ni Gohan ang pagbabagong anyo. Mighty Dimps niya umbal na enerhiyang dumadaloy sa katawan, isang kakaibang lakas na hindi pa niya naranasan. Kung ang beast ay pagpapakawala ng lakas, ang God form naman ay pagkontrol sa enerhiya sa mas pino at makapangyarihang paraan. Ginabayan siya ni Haring Sadala, itinutuwid ang kanyang galaw at nagpapaliwanag sa transformasyon. Damhin mo ang enerhiya, Gohan. Hucharashi was wise to faint. Wait si Moses to avoid, siya natigin ang susi sa banal na lakas. Sa bawat subok, papalapit si Gohan sa perpeksyon. Ang aura niya nagpapalit sa lila at ginto. Kikstag meditasyon at stag control ng ki, pinagsama ang dalawang enerhiya. Lumipas ang mga araw, tumibay ang ugnayan nila, sumali sina Goku at Vegeta, nagpayo at nakipag-sparring kay Gohan. Ang palitan ng kaalaman ng mga sayan ay kahanga-hangang lakas. Nasrurok ng pagsasanay, nagtagumpay si Gohan sa gabay ni Haring Sadala na pag-isahin ng beast form at banal na enerhiya. Ang buhok niyang pilak sa beast form naging pula na gaya ng kay Haring Sadala sa God form. Hit si Panalo na mabagsik na lila na aura ng beast ang gintong ningning ng God form na lumikha ng bagong lakas. Ang pulang buhok ni Gohan sa God form ay kahanga-hanga, isang pagsasanib ng kanyang pagkatao at bagong kabanalan. Wasala pa man na niya ang limitasyon. Naabot ang bagong antas ng lakas, isa sa pinakamalakas sa universo. Ang kanyang mga mata, dati ay pula sa beast, ay nagniningning na ngayon, tanda ng pagsasanib ng galit at banal na katahimikan. Pinanood siya ni Haring Sadala ng may pagmamalaking ama, batid na bahagi siya ng bagong legasiya ng mga sayan. Kahanga-hanga, Gohan, hindi mo lang na-master ang God form, kundi pinagsama mo pa ito sa sarili mong beast essence. Tunay kang natatangi. Kwento ni Gohan, bangis ng beast at kalmadong Diyos, ay tatatak sa susunod na henerasyon. Patunay ito sa potensyal ng sayan at pagkakaisa ng universo. Mas maliwanag ang kinabukasan ng sayan sa Universe 6 at 7 habang bumubukas ang bagong yugto ng lakas at pagkakaibigan. Ang alien supit ay nangako ng pag-unlad. Yung mga sayan mula sa dalawang universo ay aabot si bagong ansas ng lakas. Ang legasya ng mga sayan na pinayaman ng pagsasanib ay handa na sa anumang hamon. Ang enerhiya ni Gohan ay simpunya na ng lakas at control. Ang pula niyang buhok ay salungat sa aura na lila at ginto. Ramdam ni Haring Sadala na nasa God form ang ki ni Gohan. Hindi ito mapaniil kundi puno ng respeto at paghanga.
Nagsiturasay constitutional stance kitiwas na pimpagohan, pinaknas sa anfawat ang China matitinag, bihira ang nakagawa nito. Umaling-awngaw ang boses ni Haring Sadala sa kapatagan, puno ng paggalang, huminga ng malalim si Gohan, ramdam ang bagong lakas sa kanyang mga ugat. Gising na ang bahagi ng kanyang sarili na kaisa na ngayon ng Sansinukob. Sa Ratray Chi Proto Farang Profoso. So sa Churisuat Sinsinzage. Salamat sa gabay mo, narating ko ito. Godform ang nagbigay linaw para makontrol ang beast. Susin si Siefo. Namangha sina Goku at Vegeta sa malayo. Ngumisi si Vegeta. Laging may paraan ang batang yan para surpresahin tayo. Ang pagsanib ng beast at divine ki gawa ng tunay na mandirigma. Grabe Gohan, ang lakas mo na talaga ngayon. Excited na kung subukan ang iyong kakayahan sa ating laban. Nakakahawa ang sigla ni Goku, kaya naman napangiti na lang si Haring Sadala sa enerhiya ng Saiyan mula sa Universe 7. Sa Straso Snow on Frog Sai, Nance si Prulups lang sang paglalakbay ni Gohan. Natuklasan niya ang bagong lakas, anyo na nag-uugnay sa Saiyan at banal na kapangyarihan. Nasiyahan si Haring Sadala sa kanyang mag-aaral at bumalik sa base form. Ginaya siya ni Gohan. Naglaho ang aura. Bumalik ang itim na buhok. Karangalan ng makapagsanay sa'yo, Gohan. Mahusay kang mandirigma. Tunay na Saiyan. Inilahad ni Haring Sadala ang kamay at kinamayan siya. Karangalan ko, Haring Sadala, marami akong natutunan sa inyo tungkol sa lakas, pagiging pinuno at tagapagtanggol. Puno ng pangakong muling magkikita, ngumiti si Whis at inihanda ang Magic Cube. Makabuluhan ang ating pagbisita, hindi ba? Tiyak na mas matindi na ang mandirigma ng Universe 7. Tumango si Vados na kasama sa pagsasanay ng kapatid. Tunay nga. Whis, patunay ang pag-unlad ni Gohan sa potensyal ng mga mortal. Malaki rin ang naitulong nito kay Haring Sadala. Habang papalayo ang Magic Cube, lumingon si Gohan at nakita ang kumakaway na si Haring Sadala. Alam niyang nagbago ang buhay niya dahil sa pagkikitang ito. Hindi din na lang siya anak ni Goku na lumalaban kung kailangan. Si Gohan na ito, nag-beast at nagkamit ng pagka-Diyos. Handa na siyang protektahan ang universo sa anumang hamon. Ang Beast Gohan na ito may naglalagablab na pulang buhok at nakapangingilabot na aura ay simbolo ng pag-asa at lakas na hindi matitinag. Patliw sa pagniningning umpama na ng Saiyan, mas malakas, pinagbubuklod ang universo at nilalagpasan ang hangganan. Ang alamat ni Gohan, ang banal na mandirigma ay mananatiling inspirasyon sa susunod na henerasyon. Tapos na ang ating kwento. Nagustuhan niyo ba ang hari ng Saiyan sa Universe 6? Mag-comment, like, at subscribe. Importante ito, i-click ang screen na ito para sa isa pang kwento.